sa harap ng daan-daang tao sa auditorium habang isinusuot ng bilyonaryong si Benjamin Ong ang gintong medalya kay Maya, isang pamilyar na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Bakit Ong ang apelido ng batang yan sa master list? Ako ang kasiping mo gabi-gabi noon sa palengke, Teresita, isa kang bayaran? Sa isang iglap, ang pinakamasayang araw ng anak ni Teresita ay naging isang maduming iskandalo at ang lalaking 13 taon niyang itinago kay Maya ay nakatingin ngayon sa kanya na may pandidiri. Natahimik ang buong bulwagan. Ang masiglang palakpakan para sa National Science Fair ay napalitan ng nakabibinging katahimikan bago dahan-dahang napuno ng mga bulong-bulungan. Ang mga guro, mga magulang, at mga hurado ay napatingin sa likod kung saan nakatayo ang isang lalaking may hawak na bote ng alak, gusot ang suot na polo, at may mapanghamong niiti sa labi. Si Carding, ang lasenggong laging nanggugulo sa palengke kung saan nagtitinda ng isda si Teresita. Nanginig ang mga tuhod ni Teresita. Nakatayo siya sa gilid ng entablado. Suot ang kanyang pinakabagong blusa na binili niya sa ukay-ukay para lamang sa espesyal na araw na ito. Ang kanyang mga kamay, na magaspang at may mga sugat mula sa paglilinis ng bangus at tilapia araw-araw, ay otomatikong napahawak sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa kanyang anak, si Maya. 12 taon pa lamang ito, ngunit may pambihirang talino. Ang kanyang proyekto tungkol sa pagsasala ng mikrobyo sa tubig alat ay nakakuha ng unang pwesto. Kanana lang, ang mukha ng bata ay maningning. Puno ng pag-asa habang hawak ang kanyang trophy, yung gawa sa recycled na materyales. Ngunit ngayon, ang gintong medalya sa kanyang leeg ay tila naging isang mabigat na parusa. Ang kanyang mga pisngi ay nawala ng kulay, at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha habang nakatingin sa libu-libong taong nakatitig sa kanya. "Nanay?" Mahinang tawag ni Maya. Ang boses ay nanginginig sa takot. "Sino po siya? Totoo po ba ang sinasabi niya?" Ang bawat salita ng bata ay tila isang saksak sa puso ni Teresita. Ang hiya, ang matinding kahihiyang sumisira sa danggal ng isang marangal na pamilyang Pilipino, ay lumamon sa kanila sa loob ng ilang segundo. Naramdaman ni Teresita ang mga mapanghusgang mata ng kanyang mga kapitbahay na dumalo. Ang mga bulong-bulungan ay naging mas malakas. "Kaya pala walang tatay?" Ang bulong ng isang babae sa unahan na may kasamang pag-irap. "Akala ko ba marangal na tindera? Mukhang madami palang sikreto." Sa gitna na ng entablado, si Benjamin Ong ay nananatiling nakatayo na tila estatwa. Ang kanyang matikas na tindig at mamahaling Amerikana ay hindi nakapagtago ng gulat sa kanyang muka. Tumingin siya kay Teresita. Ang babaeng mahal na mahal niya, 13 taon na ang nakararaan. Ang babaeng bigla na lang nawala na parang bula matapos, di umano'y kumuha ng milyon-milyong piso mula sa kanyang ina upang lumayo sa kanya. Sa loob ng maraming taon, naniwala si Benjamin na isang oportunista si Teresita. Ngunit ngayong nakikita niya ito, na may suot na murang damit, may mukhang pagod sa hirap ng buhay, at may anak na kamukhang-kamukha niya, isang malaking gulo ang nabuo sa kanyang isip. Hindi sumigaw si Teresita. Hindi niya pinansin si Carding na patuloy na nagwawala sa likod habang hinahawakan ng mga security guard. Sa halip, lumakad siya paakyat sa entablado sa kabila ng mga pigil ng mga opisyal ng paaralan. Nilapitan niya si Maya, hinawakan ang malamig at nanginginig na kamay ng bata at hinila ito palapit sa kanya. "Aalis na tayo, Maya," bulong ni Teresita. Matatag ang boses ngunit may luha sa kanyang mga mata. "Teresita, sandali!" Ang boses na iyon. Ang boses na 13 taon niyang hindi narinig, ngunit kailanman ay hindi niya nalimutan.
Si Benjamin. Humakbang ito palapit, ang mga mata ay puno ng nagbabagang tanong. Ang mga reporter na nasa gilid ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng larawan. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na sumasabog sa kanilang mga mukha. Hindi lumigon si Teresita. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Maya at mabilis na naglakad pababa ng entablado patungo sa exit. Ang kanyang tanging layunin ngayon ay iligtas ang kanyang anak mula sa kahihiyang ito. Ngunit paglabas nila sa hallway ng auditorium, mabilis silang nahabol ni Benjamin. Hinarangan ng bilyonaro ang kanilang daan. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay humalo sa amoy ng ulan at murang sabon mula sa damit ni Teresita. "Teresita! Kausapin mo ako!" Galit na bulong ni Benjamin habang pinipigilan ang kanyang mga tauhan na lumapit upang bigyan sila ng espasyo mula sa mga reporter. Sino ang lalaking yun? At bakit Ong ang apelido ng bata sa listahan ng mga kalahok? Naramdaman ni Teresita ang pagbaba ng temperatura ng kanyang katawan. Tumingin siya sa mukha ng lalaking minsan ay naging mundo niya. Ang kanyang puso ay sumisigaw na sabihin ang totoo, na si Maya ay dugo at laman nito, na siya ay naging tapat hanggang sa huli. Ngunit sa ilalim ng kanyang blusa, sa kanyang kaliwang balikat, ang lumang peklat mula sa aksidente 13 taon na ang nakararaan ay tila kumirot muli. Isang babala. Isang paalala kung gaano kadelikado ang pamilya Ong para sa kanyang anak. Kung malalaman ni Benjamin ang totoo, malalaman din ng kanyang ina at ng kanyang malupit na tiyuhin na si Hector. Gagawin ng mga ito ang lahat upang sirain o agawin si Maya dahil sa komplikadong batas ng pamana sa kanilang pamilya. Wala kang pakialam sa buhay namin, Benjamin. Malamig na sagot ni Teresita. Pakihanda na lang ang daan para makauwi kami. May pakialam ako kung may kinalaman ito sa akin. Lumapit pa si Benjamin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinitingnan ang mukha ni Maya. Ang bata ay nakatago sa likod ng kanyang ina, hawak ang tropeyong tila naging parusa. Tumingin ka sa akin, Teresita. Ang batang ito, may mga mata ko siya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nagkakamali ka. Walang pag-aalinlangang pagsisinungaling ni Teresita, kahit na ang kanyang kaluluwa ay nadudurog sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Nagkataon lang yan. Maraming tao ang may ganyang mata. Hindi ako tanga! Gising na gising ang galit ni Benjamin. Kung ganon, bakit ayaw mong magpa-DNA test? Madali lang yan. Isang simpleng test lang at matatapos ang lahat ng hinala ko. Kung hindi ko siya anak, hahayaan ko kayong umalis. Napatitig si Teresita sa kanya. Ang DNA test ay ang mabilis na daan patungo sa kapahamakan ni Maya. Ang pamilya Ong ay walang awa. Kapag nalaman nilang may anak si Benjamin sa labas ng kasal, gagamitin ito ng mga kalaban ni Benjamin upang sirain siya. At gagamitin naman ng kanyang pamilya ang bata bilang isang kasangkapan sa negosyo. Mas pipiliin pa ni Teresita na kamuhian siya ng buong mundo bilang isang masamang babae, kaysa ibenta ang kaligtasan ng kanyang anak sa mga mayayamang hayop na yon. Walang DNA test na mangyayari, Benjamin. Diretsong sabi ni Teresita, ang boses ay matatag at walang bakas ng takot. Hindi mo siya anak, at hinding-hindi siya magiging bahagi ng magulo at madumi mong mundo. Hinarap niya ang baha ng mga reporter na nagsisimula ng makalapit sa kanila. Hinila ni Teresita si Maya palabas sa pintuan ng gusali patungo sa bumubuhos na ulan ng Maynila. Iniwan niya si Benjamin na nakatayo sa dilim ng hallway, may kamaong nakakuyom at may pusong puno ng galit at hinala. Habang sumasakay sila sa pampublikong jeepney, naramdaman ni Teresita ang panginginig ng maliit na katawan ni Maya. Ang medalya ay nakatago na sa bulsa ng bata, at ang tahimik na pag-iyak nito ay sumasabay sa patak ng ulan sa labas. Alam ni Teresita,
Hindi lang ang gabing ito ang nasira. Ang kanilang tahimik na buhay sa palengke ay tuluyan ng natapos at ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. Bumalik sila sa maliit nilang kwarto sa likod ng palengke ng gabi ring yon, basang-basa sa ulan. Ngunit ang malamig na tubig mula sa langit ay hindi sapat upang hugasan ang dumi ng mga tingin ng mga tao. Kinabukasan, pagdating ni Teresita sa kanyang pwesto upang ayusin ang mga panindang isda, naramdaman niya agad ang malamig na hangin ng pag-iwas. Ang kanyang mga suki na dati ay masayang bumabati sa kanya ay biglang naglakad lampas sa kanyang pwesto nang hindi man lang tumitingin. Isang kapwa tindera ang lumapit sa kanya, hawak ang cellphone nito. Sa screen ay makikita ang post sa Facebook ng kanilang barangay. Ang video ng iskandalo kagabi sa auditorium ay mayroon ng libu-libong shares at daan-daang mapanirang komento. Teresita, totoo ba ito? Kahiya-hiya naman ito para sa palengke natin. Bulong ng tindera, may halong panghuhusga sa kanyang boses. Akala namin ay mabait kang ina, ngunit may itinatago ka palang lihim. Bago pa makasagot si Teresita, isang malakas at paos na tawa ang umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng palengke. Si Carding, amoy murang alak at may suot na tila bagong t-shirt, ay mayabang na lumapit sa kanyang pwesto. Maraming tao ang nagsimulang magtipon upang manood. "Ayan na ang sikat na tindera ng isda!" Sigaw ni Carding habang itinuturo si Teresita. "Tingnan ninyo ang babaeng ito. Ninakawan niya ako ng karapatan bilang ama ni Maya. At ngayon, nagmamalinis siya." "Umalis ka rito, Carding!" Galit na sabi ni Teresita, pinoprotektahan ng kanyang mga paninda. "Wala kang karapatan sa amin. Umalis ka!" "May karapatan ako dahil ako ang totoong ama," damba ni Carding. Sa pagtaas ng kamay ng lalaki, napansin ng mga mata ni Teresita ang isang bagay sa pulso nito. Isang bagong-bagong pilak na orasan, kumikinang sa ilalim ng bumbilya ng palengke. Paano magkakaroon ng ganong mamahaling orasan ang isang lasinggong, walang trabaho, na umaasa lang sa panghihingi ng barya? Ngunit bago pa niya ito maisip, tinabig ni Carding ang tumpok ng mga yelo. Ang maruming tubig isda ay tumalsik sa mukha at blusa ni Teresita. Mula sa likod ng pwesto, lumabas si Maya. "Huwag mong saktan ang nanay ko!" Sigaw ng bata. Ang mukha ay namumula sa galit habang hinaharangan ang kanyang ina. Bago pa man lumala ang gulo, dumating ang admin ng palengke, si G. Santos, kasama ang 2 tanod. "Tama na ang gulo rito," seryosong sabi ni G. Santos, nakatingin ng masama kay Teresita. "Teresita, hindi namin pwedeng payagan ang ganitong iskandalo sa palengke. Sinisira mo ang imahe ng aming komunidad. Marami na ring reklamo ang mga suki dahil sa lalaking ito na palaging nanggugulo sa'yo." "Sir, hindi ko po kasalanan ng gulo na ito." Pakiusap ni Teresita, ang boses ay nagsisimulang manginig. "Dito lang po kami kumukuha ng pangkabuhayan namin." "Pasensya na, Teresita. Ngunit kailangan mo nang bakantehin ang pwestong ito bukas na bukas din. At hindi na rin kayo pwedeng manatili sa paupahang kwarto sa likod." Pinal na desisyon ng admin. Nang gabing iyon, sa loob ng madilim na kwarto na tanging liwanag ng kandila ang gamit, tahimik na nag-iimpak si Teresita. Inilalagay niya ang ilang piraso ng damit nila sa isang lumang sako. Ang kanyang puso ay parang pinupunit. 13 taon ng tapat na pagtatrabaho at pagtitiis sa amoy ng isda. Nulit sa isang iglap, mas pinaniniwalaan ng mga tao ang kasinungalingan ng isang lasenggo kaysa sa kanyang pagsisikap. Tumingin siya kay Maya na nakaupo sa sulok, hawak ang gintong medalya. Lumapit ang bata, kumuha ng basang bimpo, at dahan-dahang pinunasan ang natitirang amoy isdang tubig sa pisingi ng kanyang ina. "Nanay, hindi po ako galit sa inyo," bulong ni Maya habang pinipigilan ang sariling luha.
Kahit saan po tayo magpunta, sasama ako sa inyo. Niyakap ng mahigpit ni Teresita ang kanyang anak. Patawarin mo si Nanay Maya. Ililigtas kita. Idedepensa kita. Dinala nila ang kanilang mga sako patungo sa terminal ng bus sa ilalim ng malakas na ulan. Tumingin si Teresita sa malalaking gusali sa malayo, kung saan naroroon ang kapangyarihan ng pamilya Ong. Alam niyang hindi sila titigilan ng mga ito habang narito sila sa Maynila. Ang bagong orasan ni Carding ay sapat ng patunay na may malaking puwersang nagmamanipula sa kanila upang sirain sila. Sasakay tayo ng barko, Maya. Determinadong sabi ni Teresita habang nakatayo sa tabi ng kalsada. Pupunta tayo sa Isla Verde. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa gilid ng bangka ay unti-unting pumalit sa maingay na gulo ng Maynila. Habang dahan-dahang lumalayo ang barko sa pier, pinanood ni Teresita ang pagliit ng mga ilaw ng lungsod hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng dilim. Sa kanyang tabi, si Maya ay mahimbing na natutulog. Pagod na pagod ang maliit na katawan mula sa mahabang biyahe at pagkahilo sa dagat. Pagdating nila sa Isla Verde, ang maliit na isla kung saan siya ipinanganak, dinala ni Teresita ang kanilang mga sako sa isang lumang paupahan malapit sa Pampang. Ang may-ari, si Aling Marta, ay kilala si Teresita noong bata pa ito. "Teresita, bakit ka bumalik? At sino ang batang ito?" Tanong ni Aling Marta habang tinitingnan ang kanilang mga bitbit na sako. "Aling Marta, pwedeng makiusap? Kahit ilang linggo lang, babayaran ko po kayo kapag nakahanap ako ng trabaho sa Pantalan." Pakiusap ni Teresita. Nakikiramay sa kanya si Aling Marta, kaya pinayagan silang manatili sa isang maliit na silid na gawa sa nipa at kawayan. Nang gabi ring iyon, pumasok si Teresita sa maliit at madilim na palikuran. Ang liwanag mula sa isang gasera ay gumagawa ng mahahabang anino sa dingding na gawa sa kawayan. Dahan-dahan niyang hinubad ang basang blusa upang maligo. Sa salamin, hinarap niya ang kanyang refleksyon. Habang dahan-dahang tumatama ang mahinang liwanag ng gasera sa kanyang likuran, bumagsak ang kanyang tingin sa kanyang kaliwang balikat. Isang mahaba, magaspang at pangit na peklat ang bumabagtas mula doon pababa sa kanyang tadyang. Kirot. Hindi lang ito pisikal na kirot, kundi kirot ng alaala. 13 taon na ang nakararaan. Ang tunog ng mabilis na takbo ng isang truck sa madilim na kalsada. Ang silaw ng ilaw ng sasakyan na pilit sumalubong sa kanya habang siya ay buntis ng 3 buwan. Naalala niya ang malamig na mukha ni Hector Ong, ang tiyuhin ni Benjamin, na nakatayo sa tabi ng kalsada habang siya ay duguang nakahandusay sa aspalto. At kinabukasan, sa loob ng malamig na silid sa ospital, ang pagdating ni Doña Carmen. Ang dunya ay walang awa na naghagis ng isang makapal na sobre ng pera sa ibabaw ng kanyang sugatang katawan. "Kunin mo ito at lumayas ka." Naalala pa niya ang malamig na tinig nito. "Kung gusto mong mabuhay ang bata sa tiyan mo, wag na wag ka nang magpapakita sa amin." Napasinghap si Teresita sa takot na dulot ng sariling alaala. Mabilis niyang isinuot ang isang lumang duster at hinigpitan ang pagkakatali ng tela upang maitago ang peklat. Hindi pwedeng makita ito ni Maya. Kung malalaman ng mga Ong na buhay ang bata, ang peklat na ito ay maaaring maging simula ng kamatayan ng kanyang anak. Nang bumalik siya sa silid, gising na si Maya. Nakaupo ang bata sa banig, nakatingin sa labas ng binta na kung saan naririnig ang hampas ng alon. "Nanay!" Mahinang tawag ni Maya. "Yung lalaking nagbigay sa akin ng medalya, si Sir Benjamin, bakit parang pamilyar po ang tingin niya sa atin?" Lumapit si Teresita, naupo sa tabi ni Maya at hinaplos ang buhok nito. "Nagkakamali ka lang, nak. Isa siyang mayamang tao mula sa Maynila.
Wala tayong kinalaman sa kanila. Tayong dalawa lang ang pamilya, okay? Tumango si Maya, ngunit may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Opo, nanay. Bago matulog, binuksan ni Maya ang kanyang backpack upang ayusin ang kanyang mga gamit. Kinuha niya ang maliit na kahon ng kanyang science project. Lumapit si Maya sa bintana, kumuha ng isang maliit na lalagyan ng plastic at sumalok ng kaunting tubig dagat na umaabot sa ilalim ng kanilang paupahan. Tumingin si Maya sa nangingitim na kulay ng tubig sa ilalim ng liwanag ng buwan at dahan-dahang kumunot ang kanyang no. Bakit ganito ang amoy ng tubig dito, nanay? Parang katulad ng amoy sa Maynila. Basag na kristal ang sumalubong sa dilim ng malaking opisina ni Benjamin sa pinakataas na palapag ng Ong Building. Isang baso ng mamahaling whiskey ang ibinato niya sa pader. Ngunit kahit ang matalim na tunog ng pagkabasag nito ay hindi kayang patayin ang galit na nagpapakulo sa kanyang dugo. Sa kanyang malaking computer monitor, paulit-ulit na tumutugtog ang video ng iskandalo sa auditorium. Pinapanood niya ang bawat reaksyon ni Teresita, ang kanyang pagkabigla, ang pagpikit ng kanyang mga mata na tila tinatanggap ang parusa, at ang paraan ng paghawak niya sa kamay ng bata. Bakit, Teresita? Bulong ni Benjamin sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pait at labis na pagkabigo. 13 taon kitang hinanap. 13 taon ako naniwala na tumakas ka kasama ang pera ng aking ina upang iwan ako. At ngayon, babalik ka na may kasamang ibang lalaki at gagamitin mo pa ang pangalan ko para sa anak mo? Ngunit habang pinapalaki niya ang screen upang tingnan ang mukha ng lasenggong si Carding, may isang bagay na kumuha ng kanyang pansin. Sa kanang pulso ng lalaki habang itinuturo nito si Teresita at sumisigaw sa harap ng mga tao, may kumikinang na bagay. Isang relo. Pinatigil ni Benjamin ang video at pinalaki ang imahe hanggang sa maging malabo ang mga pixel nito. Isang bagong-bagong Rolex Daytona na gawa sa pilak at ginto. Isang orasan na nagkakahalaga ng higit sa ₱250,000. Paano magkakaroon ng isang marunghis at lasenggong tindero sa palengke ng ganong klaseng mamahaling relo? Kahit ibenta nito ang kanyang buong buhay, hindi nito kayang bilhin ang strap ng orasang yon. Hindi mapakali si Benjamin. Alam niyang may hindi tugma sa kanyang mga nakikita. Kinuha niya ang kanyang telpon o tinawagan ang kanyang pinuno ng seguridad. Ihanda mo ang sasakyan. Utos niya, malamig at walang emosyon ang boses. Puntahan natin ang admin ng palengke sa Maynila. Ngayon din. Makalipas ang 1 oras, nakatayo si Benjamin sa loob ng maliit, mabaho at mausok na silid ng seguridad ng palengke. Ang admin ng palengke na si G. Santos na nanginginig sa takot sa harap ng makapangyarihang bilyonaryo ay mabilis na binuksan ang mga lumang file ng kanilang CCTV camera upang hindi magalit ang sikat na panauhin. I-play mo ang footage 3 araw bago ang science fair. Utos ni Benjamin habang nakatitig sa mga screen. Gusto kong makita ang bawat kotse at tao na lumapit sa pwesto ni Teresita o nakipag-usap sa lasenggong si Carding. Mabilis na tumakbo ang mga oras sa monitor. Ang mga tao ay lumilipas na parang mga anino, hanggang sa tumigil ang mga mata ni Benjamin sa isang mamahaling itim na SUV na pumarada sa madilim na sulok malapit sa bilihan ng isda kung saan walang masyadong tao. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Nilapitan nito si Carding na natutulog noon sa tabi ng mga basura. Inabot ng lalaki ang isang makapal na kayumangging sobre kay Carding, kasama ang isang maliit na kahon, ang mamahaling relo. Nang lumingon ang lalaki sa direksyon ng kamera bago sumakay muli sa sasakyan, malinaw na nakunan ang kanyang mukha sa ilalim ng ilaw ng post ng kuryente. Nanigas si Benjamin.
Parang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso at nawalan siya ng hangin sa baga. Kilalang kilala niya ang lalaking iyon. Si Felipe, ang personal na sekretaryo at pinagkakatiwala ang tauhan ng kanyang sariling ina, si Doña Carmen. I-print mo ang mukha niya at ihanda ang kopya ng video sa isang flash drive. Malamig na utos ni Benjamin sa takot na operator ng CCTV, pinipigilan ang nanginginig niyang boses. Bumalik si Benjamin sa kanyang opisina. Dala ang katotohanang dahan-dahang nagwawasak sa kanyang mundo. Habang nasa biyahe, tinawagan niya ang kanyang koneksyon sa bangko upang lihim na suriin ang account ni Carding. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang kumpirmasyon sa kanyang email. May pumasok na 500,000 pesos sa account ni Carding mula sa isang dummy account na pagmamay-ari ng mga kumpanya ng pamilya Ong. Lahat ng ito ay isang palabas. Isang malupit, madumi at binalak na palabas upang sirain ang danggal ni Teresita at itaboy ito palayo sa kanya. Napaupo si Benjamin sa kanyang upuan sa madilim na opisina hapong-hapo. Kinuha niya ang isang lumang kahon mula sa kanyang drawer. Sa loob nito ay may isang lumang larawan nila ni Teresita nung mga bata pa sila sa tapat ng sapka sa probinsya. Doon, nakangiti si Teresita, puno ng pangarap at pag-ibig. Naalala niya ang mukha ni Teresita kagabi sa auditorium habang pinipilit niyang magpa-DNA test. Ang mukha nito ay hindi mukha ng isang taksil na natatakot mabisto ang kanyang kasinungalingan. Ito ay mukha ng isang inang labis na nasaktan. Isang inang may matinding galit at takot sa kanyang mga mata para sa kaligtasan ng kanyang anak. "Patawarin mo ako, Teresita," bulong ni Benjamin habang unti-unting pumapatak ang luha sa kanyang mga mata, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. "Ano ang ginawa ng pamilya ko sa'yo?" Bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang kumatok. Pumasok ang kanyang sekretaryo, may hawak na ulat at may bakas ng kaba sa mukha. "Sir Benjamin, may balita na po tungkol kay Teresita Nolasco," sabi nito. "Nasaan sila? Saan ko sila makikita?" Mabilis na tumayo si Benjamin. Umaasang maitatama pa ang lahat. Yumuko ang sekretaryo. "Wala na po sila sa kanilang tinutuluyan sa likod ng palengke. Sinubukan po namin silang hanapin sa mga terminal ng boss at mga pier, ngunit wala pong pangalang Teresita o Maya Nolasco sa mga listahan ng mga pasahero. Bigla po silang naglaho na parang bula. Binalot ng tuyong kaliskis at maliliit na sugat ang mga kamay ni Teresita. Sa gilid ng pantalan ng Isla Verde, marahan niyang hinawakan ang matalim at kalawanging kutsil upang linisin ang tumpok ng mga huling isda. Amoy, lansa, putik at pawis ang buong paligid, ngunit wala siyang pakialam. Ang mahapding sugat sa kanyang mga daliri na nahahaluan ng maruming tubig alat ay tila wala na sa kanyang pakiramdam, basta't kumita siya kahit barya-barya para sa pambili ng bigas nila ni Maya. "Diyos ko, Teresita, napakaliit na naman ang mga huli ngayon." Reklamo ng isang matandang mangingisda sa kanyang tabi habang nag-aayos ng lambat. May kung anong mabahong amoy ang tubig dagat nitong mga nakaraang linggo. Maraming patay na isda ang lumulutang sa tabing baybayin, lalo na doon sa tapat ng malaking planta. "Baka dahil lang sa pabago-bagong panahon, Mang Jose," tugon ni Teresita, kahit na ang kanyang sariling dibdib ay nakakaramdam ng kakaibang kaba. Alam niya kung kanino ang plantang iyon, isang subsidiary ng Ong Seafoods. Kahit sa dulo ng mundo, tila hindi siya makakatakas sa anino ng pamilyang sumira sa kanyang buhay. Habang nagtatrabaho si Teresita sa pantalan, si Maya naman ay naging abala sa kanyang sariling paraan. Sa kabila ng kahihiyang nangyari sa Maynila, hindi nawala ang pagmamahal ng bata sa siyensya. Dala ang kanyang lumang backpack na naglalaman ng mga test tube at ang kanyang portable tester mula sa kanyang STEM science kit. Naglakad si Maya patungo sa madilim na sulok ng baybayin,
kung saan nakabaon ang malalaking tubong labasan ng dumi ng planta. Gumapang si Maya sa ilalim ng mga luma at kinakalawang na tubo. Doon, ang tubig ay may kakaibang kulay itim at may amoy ng asupre at matatapang na chemical. Hindi katulad ng natural na amoy ng dagat. Sumalok siya ng kaunting tubig gamit ang maliit na lalagyan at ikinabit ito sa kanyang maliit na digital reader. Nanlaki ang mga mata ni Maya habang pinapanood ang pulang ilaw na biglang kumislap sa screen ng kanyang tester. Ang indicator ng pH at heavy metals ay umakyat sa antas na labis na nakamamatay. Lason ito, bulong ni Maya sa sarili habang nanginginig ang kanyang kamay. Ito ang dahilan kung bakit namamatay ang mga isda sa isla. Bago pa niya maipasok ang test tube sa kanyang bag, isang mabigat na hakbang sa buhanginan ang narinig niya sa kanyang likod. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Isang magaspang na boses ang sumigaw mula sa likod. Isang lalaking nakabota, may hawak na kahoy na pamalo, at may madilim na mukha ang nakatayo sa tapat ni Maya. Siya ang lokal na supervisor ng planta, isang tauhan na kilalang malupit at walang awa sa mga tao sa isla. Natakot si Maya. Mabilis niyang yakap ang kanyang backpack at tumakbo palayo ng mabilis. Hindi siya hinabol ng lalaki dahil sa kanyang bigat, ngunit mabilis nitong kinuha ang kanyang cellphone. Pinindot nito ang kamera at kinunan ng malinaw na larawan ang tumatakbong likod at mukha ni Maya nang lumingon ito sa takot. Pag-uwi sa kanilang maliit na nipa at nang hapon ding yon, ipinakita ni Maya ang mga resulta kay Teresita. Nanay, tingnan mo po ito! Hinalikan ng bata ang pisngi ni Teresita at ipinakita ang kumikislat na digital monitor. Kahit wala po tayong gintong medalya, tama po ang teorya ko. May nagtatapo ng lason sa dagat natin dito. Tumingin si Teresita sa monitor. Pagkatapos ay sa magaspang na kamay ng kanyang anak. Ang kanyang puso ay napuno ng matinding panunumbat sa sarili. Pakiramdam niya, kasalanan niya kung bakit kailangang magtago ni Maya sa isang madilim na isla at laging matakot sa halip na nag-aaral sa isang magandang eskwelahan sa Maynila. Mag-ingat ka, Maya. Yakap niya sa anak habang hinahaplos ang buhok nito. Huwag ka nang lalapit sa plantang iyon, pakiusap. Napakadelikado ng mga taong yon. Sa Maynila, sa loob ng isang marangyang opisina na may malaking glass window, biglang tumunog ang mamahaling telepono ni Hector Ong. Binuksan niya ang mensahe mula sa Isla Verde. Isang larawan ng isang batang babae na may dalang backpack ang lumabas sa kanyang screen, kasama ang maikling text, "May bata kaming nahuli na kumukuha ng sample sa tapat ng imburnal ng pabrika. Mukhang mapapahamak tayo kapag may nakasulat na ulat tungkol sa chemical waste natin dito." Tinitigan ni Hector ang mukha ng bata sa screen. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nanikit nang mapansin ang pamilyar na hubog ng ilong at ang mga mata nito, isang mukha na kamukhang-kamukha ng pamilya Ong. "Buhay pa ang bata!" bulong ni Hector habang ang isang malupit na ngiti ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mukha. Isang malakas na hampas ng kayumangging sobre ang bumasag sa tahimik at marang yang agahan sa loob ng mansyon ng mga Ong. Nahulog ang ilang piraso ng pilak na kubyert o sa sahig na gawa sa mamahaling marmol mula sa Italia. Si Doña Carmen ay dahan-dahang nag-angat ng tingin mula sa kanyang plato ng mamahaling pagkain. Sa kanyang tapat, nakatayo si Benjamin. Hingal na hingal ang dibdib. Ang mga mata ay puno ng galit na matagal ng kinikimkim. "Ano ang kahulugan nito, Benjamin?" Malamig na tanong ng Donya habang marahang pinupunasan ang kanyang labi gamit ang telang serbilyeta. "Nakalimutan mo na ba ang kagandahang asal na itinuro ko sa'yo? Hindi ganyan umasal ang isang Ong sa harap ng hapagkainan." "Ikaw ang nagbayad kay Carding," diretsong sabi ni Benjamin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding put at disappointment.
Ipinapakita sa mga larawang nasa loob ng subreng yan ang mukha ng sekretaryo mo na si Felipe. Siya ang nag-abot ng tera at ng mamahaling relo sa lasinggong yon sa Maynila. Bakit mo ginawa ito, Ina? Hindi man lang nagulat si Doña Carmen. Inilagay niya ang serbilyeta sa ibabaw ng mesa at sumandal sa kanyang upuan na gawa sa inukit na kahoy. Tiningnan niya ang kanyang anak na may halong pagmamataas. Ginawa ko lang kung ano ang tama para sa ating pamilya. Mahinahong sagot ng Donya na tila pinag-uusapan ng nila ang takbo ng kanilang negosyo. Ang pangalang Ong ay hindi pwedeng gadumihan ng isang batang walang malinaw na pinagmulan. Isang batang anak ng isang tindera ng isda. Kung hinayaan ko silang manatili rito at kung nalaman ng publiko na may anak ka sa labas, gagamitin ng mga kalaban natin sa board of directors ang batang yon upang sirain ka at agawin ang posisyon mo. Reputasyon? Napatawa ng mapait si Benjamin. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Sinira mo ang buhay ng isang marangal na babae dahil lang sa reputasyon at posisyon ko sa kumpanya? Ina, 13 taon kitang pinaniwalaan. Sinabi mo sa akin na kinuha ni Teresita ang pera mo at tumakas dahil hindi niya ako talaga mahal. Pero ang totoo, ikaw ang nag-utos na gumawa ng maduming iskandalo para palayasin siya sa Maynila. Oh, binayaran ko siya noon. Walang pag-aalin lang ang pag-amin ng Donya. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang muka. At kinuha niya ang pera. 1 milyong piso kapalit ng kanyang pagkawala sa buhay mo. Ibig sabihin lang niyan, mas mahalaga sa kanya ang pera kaysa sa pag-ibig mo. At ngayon, bumalik siya dahil marahil ay naubos na ang pera niya at ginagamit niya ang bata upang makakuha muli ng yaman mula sa atin. Hindi niya kinuha ang pera para sa sarili niya. Sigaw ni Benjamin. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. At paano ang aksidente? 13 taon na ang nakararaan bago siya tuluyang umalis? Muntik na siyang mamatay sa isang hit and run habang buntis siya sa anak ko. Ina, sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba ang nag-utos na patayin sila? Natigilan si Doña Carmen. Sa unang pagkakataon, may bakas ng totoong gulat at takot sa kanyang mga mata. Anong aksidente? Anong pinagsasabi mo, Benjamin? Pinalayas ko si Teresita gamit ang kapangyarihan at pera. Ngunit, hinding-hindi ako mamamatay tao. Alam mo ang mga hangganan ko bilang isang ina at bilang isang ong? Tinitigan ni Benjamin ang mukha ng kanyang ina. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito. Hindi alam ng kanyang ina ang tungkol sa aksidente. Ngunit kung hindi ang kanyang ina ang nag-utos ng pag-atake kay Teresita noon, isang tao lang sa kanilang pamilya ang may sapat na kasamaan upang gawin yon. Ang kanyang tiyuhin, si Hector. Isang malamig na katotohanan ang gumapang sa likod ni Benjamin. Ang pamilya Ong ay may isang mahigpit at malupit na tuntunin sa pamana. Ang sinumang direktang apo, kahit anak sa labas, ay may karapatang bumuto sa lupon ng korporasyon kung walang ibang tagapagmana. Kung buhay si Maya, siya ay isang malaking banta sa kapangyarihan ng kanyang tiyuhin na si Hector, na matagal nang nagnanais na kontrolin ang buong kumpanya. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, Ina. Sabi ni Benjamin, ang kanyang boses ay bumaba ngunit puno ng mabigat na desisyon. Itinaguyod mo ako. Binigyan mo ako ng lahat ng yaman at kapangyarihan. Meron akong malaking utang na loob sa iyo bilang anak. Pero hindi ko kayang sikmurain ang ganitong klaseng kawalan ng katarungan. Kung hindi mo lilinisin ang pangalan ni Teresita sa publiko, ako mismo ang gagawa nito. At hahanapin ko sila kahit saan sila nagtago. Dahan-dahang itinapat ni Benjamin ang kanyang kamay sa kanyang pulso. Tinanggal niya ang gintong orasa na ibinigay sa kanya ng kanyang ina noong araw na umupo siya bilang CEO ng kumpanya. Inilapag niya ito ng dahan-dahan sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng sobre ng mga larawan. Benjamin. Tawag ng Donya.
Ang kanyang boses ay may halong takot, galit at babala. Huwag mong subukan na iwan ang mansyong ito para sa babaeng yon. Mawawala sa'yo ang lahat ng pinaghirapan mo. Magiging pulubi ka! Mas mabuti nang maging pulubi na may malinis na budi kaysa maging bilyonaryo na nakatayo sa ibabaw ng luha ng isang inang inapi. Tugon ni Benjamin. Hindi na lumingon si Benjamin. Naglakad siya palabas ng silid kainan, iniwan ang kanyang ina na nakatitig sa gintong orasan na tila simbolo ng tuluyang pagkasira ng kanilang pamilya. Sa kabilang silid, sa likod ng makapal na pinto ng library, nakatayo si Hector Ong. Nakikinig siya sa bawat salita ng pagtatalo ng mag-ina. Isang malamig at malupit na ngiti ang gumuhit sa kanyang muha habang hawak niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya muli ang larawan ni Maya na ipinadala ng kanyang tauhan mula sa Isla Verde kanina. Kaya pala matapang ang batang yun na kumuha ng sample ng lason sa pabrika ko. Bulong ni Hector sa sarili habang hinahaplos ang kanyang panga. Dugo pala ng mga ong ang dumadaloy sa kanya. 13 taon na ang nakararaan, nakaligtas ang ina niya sa truck ko. Ngunit ngayon, sisiguraduhin kong wala nang matitirang damo sa aking dadaanan upang harangan ang aking pangarap. Mabilis niyang itinext ang kanyang tauhan sa isla. Huwag ninyong papatayin agad. Hulihin ang bata at dalhin sa barko ng kemika ngayong gabi. Ako ang bahala sa kanya. Ang dagundong ng kulog sa labas ng Isla Verde ay tila isang babala ng isang malaking sakunang paparating. Sa loob ng maliit at lumang nipahot na pinapaupahan ni Aling Marta, ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na gasera na sumasayaw ang apoy dahil sa malakas na hangin na sumusuot sa mga siwang ng dingding na kawayan. Habang mahimbing na natutulog si Maya sa banig, dahan-dahang binuksan ni Teresita ang basang kuwaderno ng kanyang anak na nakalapag sa tabi ng backpack nito. Nakita niya ang mga detalyadong drawing ng mga tubo ng dumi at ang mga sulat kamay ng bata tungkol sa mga chemical. Ngunit sa ibaba ng pahina, may isang logo na iginuhit si Maya mula sa nakita nito sa malaking tubo ng dumi ng planta. Isang malaking titik O na may nakapilupot na disenyo ng isda sa gitna. Nanigas ang mga kamay ni Teresita habang hawak ang kwaderno. Kilalang-kilala niya ang disenyong iyon. Ito ang opisyal na logo ng Hector Ong Seafoods, ang subsidiary ng Ong Group na hawak ng malupit na tiyuhin ni Benjamin. Noong nagtatrabaho pa siya bilang helper sa bodega sa Maynila, 13 taon na ang nakararaan, madalas niyang makita ang selyong iyon sa mga chemical na ginagamit sa pagpreserba ng mga isda. Isang matinding katotohanan ang dahan-dahang sumampal kay Teresita. Ang malaking planta na nagbibigay ng pangkabuhayan sa mga manging isda rito sa isla ay hindi lang simpleng bodega. Ito ay isang maduming pasilidad kung saan palihim na itinapon ng pamilya Ong ang kanilang mga nakalalasong basura mula sa Maynala upang makatipid sa buwis at sa mahihigpit na batas sa kalikasan ng gobyerno. At ngayon, ang kanyang anak, ang kanyang inosenteng si Maya ay kumuha ng sample ng lason na yon. Ang lason na sumisira sa kalikasan at pumapatay sa mga isda sa isla ay siya ring lason na maaaring pumatay sa kanila kapag nalaman ng mga Ong ang kanilang kinaroroonan. Sa kabilang bahagi ng isla, sa loob ng opisina ng planta ng mga Ong, ang lokal na supervisor na si Gardo ay seryosong nakikipag-usap sa telepon. Ang boses ni Hector Ong sa kabilang linya ay malamig at walang kahit isang patak ng awa. Gardo, nakuha mo ba ang bata? Tanong ni Hector mula sa Maynila. Hindi pa po, boss. Ngunit alam ko na kung saan sila nakatira. Isang lumang nipahot malapit sa pantalan. Tugon ni Gardo habang tinitingnan ng ulan sa labas. Hulihin ninyo ang bata bago pa lumakas ang bagyo. Utos ni Hector. Kunin ninyo ang lahat ng dala niyang sample at kuwaderno. Iakyat ninyo siya sa barko ng chemical na nakatigil sa pampang.
Sisiguraduhin kong hindi na makakarating sa Maynila ang anumang ulat tungkol sa basura natin dito. At si Teresita, kung haharang siya sa inyo, alam mo na ang gagawin mo. Masusunod po, boss. Malamig na ngiti ni Gardo bago ibaba ang telepono. Kinuha niya ang kanyang kapot at tinawagan ang 3 pa niyang tauhan upang ihanda ang kanilang mga armas at sasakyan. Bumalik si Teresita sa tabi ni Maya. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot. Alam niyang wala silang kalaban-laban sa kapangyarihan ng pamilya Ong. Kailangan nilang tumakbo muli bago sila maunahan ng mga masasamang tao. Gisingin niya si Maya. Maya, gising anak. Nanay? Nagpupungas na gising ng bata habang kinukuskus ang kanyang mga mata. Bakit po? Umaga na ba? Hindi, nak. Kailangan nating umalis ngayon din. Mabilis na nag-impact si Teresita. Kinuha niya ang sako ng kanilang mga damit at ipinasok ang mga ito doon. Tumingin siya sa maliit na test tube na naglalaman ng itim na tubig na kinuha ni Maya kanina sa tabi ng imbornal ng planta. Sa isang iglap, naisip ni Teresita na itapon na lang ito upang walang ebidensya makuha sa kanila. Ngunit habang nakikita niya ang pagod at pagmamahal ng kanyang anak sa siyensya, ang proyektong naging huling pag-asa nito upang umahon sila sa hirap, hindi niya kayang itapon ang pinaghirapan ni Maya. Kinuha niya ang test tube, binalot ito ng maliit na tela at ipinasok sa loob ng kanyang duster. Itinago malapit sa kanyang dibdib, katabi ng kanyang puso. Bakit po tayo aalis, nanay? Saan po tayo pupunta? Tanong ni Maya habang isinusuot ang kanyang lumang tsinelas, bakas ang takot sa kanyang boses. Huwag ka nang magtanong, nak. Sumama ka lang kay nanay. Kailangan nating makasakay sa huling bangka paalis ng isla bago tuluyang isara ang pantalan dahil sa bao. Binuksan ni Teresita ang pinto ng nipahat. Ang hangin ay napakalakas at ang ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa kanilang balat. Hawak ang kamay ni Maya sa kanyang kanang kamay at ang sako ng damit sa kaliwa, humakbang siya palabas sa basang kalsada. Ngunit bago pa man sila makalayo sa hagdanan, isang matangkad na anino ang lumitaw mula sa kadiliman at sa gitna ng malalakas na patak ng ulan. Napaorong si Teresita. Niyakap si Maya sa kanyang likuran habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa matinding takot. Isang matangkad na lalaki basang-basa na may mga matang nagliliyab sa gitna ng dilim ang nakatayo sa harap ng kanilang daan. Ang matalim na liwanag ng kidlat ay sumabog sa kalangitan, na naglantad sa basang-basa at pagod na mukha ng bilyonaryong si Benjamin Ong. Teresita? Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos lamuning ng malakas na hampas ng hangin at ulan. Napaatras si Teresita, habang hawak pa rin si Maya sa kanyang likuuran. Hindi siya makapaniwala. Paano siya nahanap ni Benjamin dito sa malayong isla ng Isla Verde? Si Maya naman ay sumiksik palalo sa likod ng kanyang ina, nanginginig sa takot habang nakatitig sa matangkad na lalaking naglagay ng medalya sa kanya noong isang gabi. Anong ginagawa mo rito, Benjamin? Tanong ni Teresita, pilit na pinatitigas ang kanyang boses kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa lamig at kaba. Umalis ka. Huwag mo kaming guluhin. Teresita, pakiusap. Makinig ka muna. Humakbang palapit si Benjamin, ngunit mabilis na napaatras si Teresita. Nang magtangka si Benjamin na hawakan ang kanyang balikat upang pakalmahin siya, marahas na umiwas si Teresita. Ang kanyang kamay ay otomatikong humawak sa kanyang kaliwang balikat, kung saan nakatago ang matagal ng peklat mula sa malupit na nakaraan. Iniwasan niya ang hawak nito na parang isang sumpa. Nandito ako para humingi ng tawad, sabi ni Benjamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi habang nakatingin kay Teresita, pagkatapos ay kay Maya. Alam ko na ang katotohanan. Nalaman ko na ang ginawa ng ina ko kay Carding.
Alam kong binayaran niya ito para sirain ka sa palengke at itaboy kayo palayo. Teresita, patawarin mo ako. Patawarin mo ang pamilya ko. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Teresita. Tawad? Benjamin, sa tingin mo ba ay mabubura ng tawad mo ang dumi na ikinalat ng pamilya mo sa pangalan ko? Nawalan ako ng trabaho, pinalayas kami sa palengke at ang anak ko ay naging tampulan ng tukso at kahihiyan. At ngayon, pupunta ka rito para lang humingi ng tawad? Hindi lang yon, Teresita. Mabilis na sabi ni Benjamin. Lumuhod siya ng kaunti upang mapantayan ang tingin ni Maya. Gusto ko kayong protektahan. Gusto kong ibigay sa inyo ang lahat ng karapat-darapat para sa inyo. Magpa-DNA test tayo. Kilalanin natin si Maya bilang isang yon at ilalayo ko kayo sa hirap. Hindi kailanman magiging isang ong si Maya! Sigaw ni Teresita. Ang kanyang boses ay nang inhibabaw sa tunog ng ulan. Umalis ka na, Benjamin. Iwan mo na kami kung talagang may natitira ka pang awa sa amin. Sa likod ng kanyang malamig na pananalita, may matinding takot na sumasakal kay Teresita. Alam niyang hindi sila kayang protektahan ni Benjamin mula sa tindi ng kasamaan ni Hector Ong. Kung sasabihin niya ang totoo, mas lalong lalapit ang kamatayan kay Maya dahil sa usapin ng pamana. Mas mabuting isipin ni Benjamin na wala siyang pakialam. Mas mabuting kamuhian siya nito bilang isang masamang babae. Huwag lang nitong malaman ang madilim na lihim ng pamilya Ong. Nagsisinungaling ka, Teresita. Gumaralgal ang boses ni Benjamin. Tumayo siya muli habang tumutulo ang tubig ulan sa kanyang mukha. Nakita ko ang mga mata ng bata. Kamukhang-kamukha ko siya. Alam kong natatakot ka lang sa pamilya ko. Ngunit nandito ako ngayon. Handa akong iwan ang lahat ng yaman ko para sa inyo. Bago pa makasagot si Teresita, isang matalim na liwanag ng flashlight ang biglang dumaan sa bintana ng kanilang maliit na nipahot. Kasunod nito ang malakas at marahas na kalampag sa pinto ng paupahan na tila gigibain ito. Buksan ninyo ito! Alam naming nandyan ang bata! Sigaw ng isang magaspang na boses ng lalaki mula sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Teresita sa matinding sindak. Ang mga tauhan ni Hector ay nareto na upang kunin si Maya. Isang malakas na lagabog ang yumanig sa buong dampa nang mawasak ang mga lumang bisagra ng pinto sa ilalim ng mabigat at marahas na sipa ni Gardo. Pumasok ang 4 na lalaking may dalang mga pamalo at bakal, kasabay ng malakas na hampas ng hangin at ulan na tila pumasok din sa loob upang sumira. Maya! Tili ni Teresita habang mabilis na hinila ang kanyang anak palapit sa kanyang likuran. Sino kayo? Sigaw ni Benjamin, agad na humarang sa harap ng mag-ina sa kabila ng kawalan ng sandata. Umalis kayo rito kung ayaw ninyo makarating ito sa mga pulis. Wala kaming pakialam sa iyo, bilyonaryo. Malamig na sagot ni Gardo. Ibigay ninyo sa amin ang bata at ang backpack niya at walang ibang masasaktan dito. Hindi naghintay si Benjamin. Sa kabila ng kanyang marang, yang pamumuhay bilang businessman, sumugod siya sa pinakamalapit na lalaki at sinuntok ito sa muha. Ngunit sa gitna ng dilim at ng dulas ng sahig na kawayan, mabilis siyang napalibutan ng 3 pang tauhan ni Hector. Isang matigas na bakal ang dapo sa kanyang tagiliran na nagpatumba sa kanya sa sahig habang hawak ang kanyang tadyang sa matinding sakit. Benjamin! Sigaw ni Teresita. Ngunit bago pa siya makalapit upang tulungan ito, ay hinablot na ng 2 lalaki si Maya mula sa kanyang likod. Nanay! Nanay! Gising na gising si Maya sa takot, pilit na nagpupumiglas habang kinakaladkad palabas ng dampa. Huwag niyo po akong kunin, nanay! Nagbago ang anyo ni Teresita sa pagkakataong yon. Nawala ang lahat ng kanyang takot sa katawan. Parang isang inang hayop na ipinagtatangol ang kanyang anak. Sumugod siya sa lalaking hawak si Maya. Kinadat niya ng marahas ang braso nito
Kinalmot ang muka at niyakap ng mahigpit ang binti ng lalaki upang huwag makahakbang palabas. "Bitawan mo ang anak ko! Bitawan mo si Maya!" Ang kanyang boses ay tila hayop na nasugatan, puno ng galit at desperasyon. Ngunit walang awa si Gardo. Isang malakas na sipa sa mukha at balikat ang nagpakawala sa kapit ni Teresita. Tumalsik siya sa dingding na kawayan. Narinig niya ang lagutok ng kanyang balikat habang ang dugo ay dahan-dahang gumuhit mula sa kanyang noo patungo sa kanyang pisingi. "Kunin mo ang backpack!" utos ni Gardo sa kanyang tauhan. Mabilis na kinuha ng lalaki ang lumang backpack ni Maya na naglalaman ng mga science kit at mga sample ng tubig lason na kanilang nakolekta. Kinaladad nila si Maya palabas. Isinakay sa isang naghihintay na itim na pickup truck sa ilalim ng gabi ng bao. Ang huling narinig ni Teresita sa gitna ng hagupit ng hangin ay ang humihikbing tawag ng kanyang anak. "Nanay! Nanay!" Ang boses ni Maya ay unti-unting humina, nilamon ng ingay ng hangin at ng humaharurot na makina ng sasakyan. Gumapang si Teresita sa basang sahig. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa dugong dumadaloy sa kanyang mata. Tumingin siya kay Benjamin na dahan-dahang bumabangon habang hawak ang kanyang dugo, ang tagiliran dahil sa palo ng bakal. Sa unang pagkakataon, ang lahat ng galit at pait na itinago ni Teresita sa loob ng 13 taon ay sumabog sa harap ni Benjamin. "Masaya ka na ba, Benjamin?" Sigaw ni Teresita. Ang kanyang boses ay puno ng dugo at luha. "Yan ang pamilya mo. Yan ang tiyuhin mo na si Hector. 13 taon na ang nakararaan, siya ang nag-utos na sagasaan ako ng truck para patayin si Maya sa tiyan ko. At ngayon ay bumalik siya para tapusin ang sinimulan niya dahil sa inyong maruming pamana." Naniga si Benjamin. Ang sakit sa kanyang tadyang ay biglang nawala. Napalitan ng isang napakalaking lamig na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang sariling tiyuhin ay nagtangkang pumatay sa babaeng minahal niya at sa sarili niyang anak. Ang lahat ng kasinungalingan ng kanyang pamilya ay tuluyan ng gumuho sa kanyang harapan. Tumayo si Teresita sa kabila ng sakit ng kanyang katawan. Lumabas siya sa ulan, tumakbo patungo sa dalampasigan kung saan patungo ang sasakyan ng mga kidnapper. Sumunod si Benjamin, pilit na inaalalayan ang kanyang sarili sa bawat hakbang habang nilalabanan ang malakas na hangin. Sa dulo ng pantalan, sa gitna ng nagnangalit na alon ng bagyo, isang malaking barkong kargamento na may kulay kalawang na katawan ang dahan-dahang umuusad paalis sa pampang. Isang mahaba, malalim at nakatatakot na busina ng barko ang umalingaw-ngaw sa buong Isla Verde. Nandun si Maya, sa loob ng barkong puno ng nakalalasong chemical, papalayo sa kanila sa gitna ng nagnangalit na bagyo habang sila ay nakatayo sa tabi ng dagat. Isang malakas na hampas ng dambuhalang alon ang tuluya, yang sumira sa isang lumang bangkang kahoy sa tabi ng pantalan ng Isla Verde. Ang ingay ng nagngangalit na dagat ay parang sigaw ng isang nagwawalang halimaw sa ilalim ng madilim na gabi ng bagyo. Tumakbo si Teresita sa basang kahoy ng pier. Duguang-dugo pa rin ang no habang tinatanaw ang papalayong barko ng pamilya Ong. "Tulong! Pakiusap! Tulungan ninyo ako!" Sigaw niya sa mga mangingisda na nagtatago sa ilalim ng silungan ng pantalan, ngunit walang sinuman ang nagtangkang gumalaw. Umiling ang isang matandang mangingisda na basang-basa rin ng ulan. "Teresita, signal number 3 ang bagyo ngayon. Kapag lumabas tayo sa karagatan gamit ang maliliit na bangka, kamatayan lang ang sasalubungin natin. Walang bangka ang makakatagal sa ganyang kalalaking alon." Hindi nakinig si Teresita. Nilalabanan ng hapdi ng sugat sa kanyang no at ang panghihina ng kanyang katawan. Nilapitan niya ang isang maliit na bangkang may makina.
isang bangka na pagmamay-ari ng isa sa mga mangingisda. Umakyat siya rito at pilit na hinila ang tali ng makina upang paandarin ito. Hinila niya ito ng buong lakas, ngunit tanging usok lang ang lumabas. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mapunit at dumanas ng dugo dahil sa tindi ng hawak sa magaspang na tali. Teresita! Umalis ka diyan! Ako na! Isang boses ang sumigaw mula sa likod. Si Benjamin. Hinubad na niya ang kanyang mamahaling Amerikana at itinapon ito sa basang buhangin. Ang kanyang mamahaling puting polo ay basang-basa na rin ng ulan at may bahid ng putik at dugo mula sa gulo kanina. Umakyat siya sa bangka, itinulak si Teresita sa tabi at hinawakan ang tali ng makina gamit ang kanyang dalawang kamay. Ginamit niya ang buong lakas ng kanyang katawan na hindi niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. Sa unang hila, umugong ang makina, ngunit namatay agad. "Hilahin mo! Pakiilusap, Benjamin! Hilahin mo ang tali!" Sigaw ni Teresita. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa malamig na tubig, ulan na tumatama sa kanyang muka. Sa pangalawang hila, sa pamamagitan ng matinding galit at desperasyon ni Benjamin na iligtas ang kanyang sarimeng tanak, tuluyang nabuhay ang makina ng bangka. Ang tunog nito ay naging parang isang panalangin sa gitna ng unos. Mabilis na pinaliko ni Benjamin ang bangka patungo sa direksyon ng papalayong barko ng mga ong. Ang maliit na bangkang kahoy ay tila isang piraso ng dahon sa gitna ng dambuhalang alon na umaabot sa taas ng mga bahay. Sumakay sila sa bawat alon. Tumalon ang bangka sa bawat pagbaba ng tubig na nagpadulas sa kanila sa basang sahig ng sasakyang dagat. Tiningnan ni Teresita si Benjamin. Ang lalaking nakatayo sa harap ng makina ay hindi na ang bilyonaryong nakita niya sa Maynila na may suot na mamahaling relo at mayabang na tindig. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging panulat at mamahaling baso lamang ang hawak. Ngayon ay puno ng sugat at dugo habang mahigpit na hawak ang manibela ng bangka. Ang kanyang buong katawan ay nakalantad sa lamig at ulan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig lang sa malaking barko sa unahan. Sa pagkakataong ito, nakita ni Teresita ang totoong pag-ibig at pagsisisi ng isang ama. Isang napakalaking alon ang biglang tumama sa gilid ng bangka na nagdulot ng pagkawala ng balanse ni Teresita. Muntik na siyang mahulog sa madilim at malamig na karagatan. Ngunit bago pa man siya mabitawan ng alon, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Benjamin. Mahigpit nitong pinigilan ang pagkahulog ni Teresita kahit na naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang sariling tadyang dahil sa palunang bakal kanina. Tumingin sila sa isa't isa sa gitna ng unos, isang tingin na nagdala ng alaala nung mga bata pa sila, nung wala pa silang ibang iniisip kundi ang pag-ibig sa tabi ng dagat. Humawak si Teresita sa gilid ng bangka. Kinuha niya mula sa kanyang duster ang isang matalim na kutsil, yun na ginagamit niya sa pagtanggal ng kaliskis ng isda sa palengke. Iniabot niya ito kay Benjamin. "Hawakan mo ito," sigaw ni Teresita sa gitna ng ugong ng makina at hagupit ng ulan. "Kung mamamatay si Maya dahil sa pamilya mo, sisiguraduhin kong ikaw ang unang mamatay sa kamay ko bago ako sumunod sa kanya." Tumingin si Benjamin sa kutsilyo. Pagkatapos ay sa matatapang na mata ni Teresita. Kinuha niya ang kutsilyo at isinilid sa kanyang baywang. "Walang mamamatay sa atin, Teresita," sigaw ni Benjamin. Ang kanyang boses ay puno ng paninindigan at tapang. "Yon ang anak ko, at gagawin ko ang lahat para ibalik siya sa'yo, kahit ibuwis ko ang sarili kong buhay." Makalipas ang ilang minuto ng pakikipaglaban sa kamatayan sa dagat, nagawa nilang mapalapit ang maliit na bangka sa gilid ng malaking barkong kargamento ng mga ong. Ang anino ng bakal na barko ay tila dambuhalang pader sa kanilang tapat sa gitna ng dilim. Kumuha si Benjamin ng isang mahabang tali na may bakal na kawit sa dulo na nakalagay sa ilalim ng upuan ng bangka.
Inikot niya ito at buong lakas na inihagis patungo sa itaas ng barko. Kumapit ang kawit sa bakal na rehas ng buong barko. Habang unti-unti nilang hinahatak ang tali upang idikit ang kanilang maliit na bangka, isang mabahong amoy ng nakalalasong kemikal ang biglang sumalubong sa kanila mula sa itaas ng barko. Ang barko ay hindi lang naglalayag. May tagas ang mga imbakan ng chemical sa loob nito dahil sa matinding hampas ng bagyo at si Maya ay nasa loob pa rin. Umahon si Teresita at Benjamin sa madulas at bakal na buong ng barkong kargamento ng mga ong. Sinalubong agad sila ng nakasusulasok at mabahong amoy ng nakalalasong chemical na humahalo sa malamig at maalat na tubig ulan. Ang sahig ng barko ay lubang madulas dahil sa mga roro ng mga nakaimbak na basura mula sa planta na tila mga maitim na langis na kumalat sa ilalim ng kanilang mga paa. Maya! Nasaan ka, Maya? Sigaw ni Teresita sa gitna ng hagupit ng ulan habang tinatahak ang madilim na pasilyo ng deck, milalabanan ng hapdi ng sugat sa kanyang noo. Sa may bandang gitna ng deck, sa ilalim ng malamig at kumukurap-kurap na ilaw ng barko, nakita nila ang kanilang pakay. Nakatayo roon si Hector Ong, kasama ang supervisor na si Gardo at 2 pang tauhan. Hawak-hawak ni Hector si Maya sa buhok, habang pilit na inilalayo ng bata ang kanyang lumang backpack na naglalaman ng mga ebidensya ng lason. Itapon mo ang tester at ang mga test tube na yan sa dagat, Gardo. Marahas ang utos ni Hector sa kanyang tauhan. At siguraduhin mong walang matitirang kahit isang patak ng sample ng tubig lason na yan. Pakawalan mo ang anak ko, Tiyong Hector! Sigaw ni Benjamin habang mabilis na lumapit sa kanila, hawak ang kanyang duguang tagiliran. Natigilan si Hector. Lumingon ito at dahan-dahang napanghiti nang makita ang kanyang pamangkin na basang-basa, duguang-dugo at sugatan. Benjamin! Tumawa ng malupit si Hector, isang tawang tila walang pakialam sa buhay ng tao. Ano ang ginagawa mo rito? Iniwan mo ba ang iyong marangyang opisina sa Maynila para lang sa isang mahirap na tindera ng isda at sa kanyang anak sa labas? Hindi siya anak sa labas! Anak ko siya, Hector! Sigaw ni Benjamin. Ang kanyang boses ay puno ng galit at paninindigan. Alam ko na ang lahat. Alam kong ikaw ang nagtatapon ng lason dito sa Isla Verde upang makatipid sa kumpanya. At alam kong ikaw rin ang nag-utos na patayin si Teresita 13 taon na ang nakararaan. Natawa si Hector, isang malakas at nakatatakot na tawa. Ang batas ng pamana ng ating pamilya. Napakabobo ng batas na yon, Benjamin. Ang sinumang anak sa labas ay may karapatang bumoto sa board at agawin ang kumpanyang pinaghirapan kong palakihin. Hindi ko hahahayaang ang isang batang maruhis mula sa palengke ang kukuha ng lahat ng kapangyarihan ko sa kumpanya. Kung nakaligtas ang ina niya noon, sisiguraduhin kong hindi na sila makakaligtas ngayon. Mabilis na kumuha si Hector ng isang matalim na balisong mula sa kanyang bulsa. Sa pamamagitan ng matinding takot na mawalan ng kapangyarihan at yaman, itinutok niya ang kutsil, kay Maya upang tapusin ang buhay ng bata. "Wag!" tili ni Teresita. Nang makita ang dulo ng kutsil, napapalapit sa dibdib ng kanyang anak, walang pag-aalin, lang ang tumakbo si Teresita at iniharang ang kanyang sariling katawan bilang panangga. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa kanyang kaliwang balikat. Ang balisong ni Hector ay sumulyap ng malalim sa kanyang balikat na nagdulot ng malaking sugat at tuluyang nunit ang lumang tela ng kanyang duster. Sa ilalim ng matalim at maliwanag na liwanag ng kidlat na gumuhit sa kalangitan ng Isla Verde, nalantad ang isang bagay na nagpatigil sa lahat ng tao sa deck. Ang mahaba, magaspang, at gustom na lumang peklat na nagmula sa balikat pababa sa tagyang ni Teresita. Ang peklat mula sa malubang aksidente 13 taon na ang nakararaan. Nanlaki ang mga mata ni Hector.
Napaatras siya ng 3 hakbang, tila nakakita ng isang multo na bumangon mula sa hupay. Ikaw ang babaeng yun? Paanong buhay ka pa? Sinigurado kong nadurog ang katawan mo sa ilalim ng gulo ng truck ko noon. Tumingin si Benjamin sa malaking peklat sa katawan ni Teresita. Pagkatapos ay narinig ang direktang pag-amin ng kanyang sariling tiyuhin. Ang lahat ng katotohanan ay tuluyan ng naging malinaw. Ang peklat na yon ay ang selyo ng katotohanan. Si Teresita ay hindi kailanman nagtaksil. Siya ay biktima ng isang malupit na tangkang pagpatay upang protektahan ang maruming yaman ng pamilya Ong. Isang dambuhalang galit ang sumabog sa puso ni Benjamin. Sa pamamagitan ng lakas na hindi niya alam na meron siya, sumugod siya kay Hector. Inagaw niya ang balisong nito, itinapon ito sa dagat, at sinuntok si Hector sa mukha ng paulit-ulit. Bawat suntok ay kabayaran para sa 13 taon ng paghihirap at kahihiyan ni Teresita. Sa palengke, para sa takot ni Maya, at para sa lahat ng kasinungalingan ng kanyang pamilya. Hindi nakalaban si Hector. Bumagsak ito sa basang sahig, duguang-dugo ang muka at nanginginig sa takot. Mabilis na kinuha ni Benjamin ang isang makapal na tali sa tabi ng deck at tinalian ng mahigpit ang mga kamay at paa ng kanyang tiyuhin. Ang mga tauhan ni Hector nang makita ang tindi ng galit ng Bilyono o ang paglapit ng Coast Guard ay mabilis na sumuko at binitawan ng kanilang mga sandata. Mabilis na lumapit si Benjamin kay Teresita, si ay nakaupo sa sahig ng deck. Yakap-yakap si Maya ng napakahigpit sa kabila ng dugong dumadaloy sa kanyang bagong sugat sa balikat. Maya ko. Bulong ni Teresita. Ang kanyang boses ay humahalo sa kanyang humihikbing luha habang paulit-ulit na hinahalikan ng mukha at ulo ng bata. Nandito na si nanay. Hindi ka na nila makukuha muli. Ligtas ka na, anak ko. Nanay, salamat po. Patawarin niyo po ako. Umiiyak din si Maya habang hawak ang duguang kamay ng kanyang ina. Lumuhod si Benjamin sa tabi nila. Tumingin siya sa sugat sa balikat ni Teresita kung saan nagtatagpo ang lumang peklat ng nakaraan at ang bagong dugo ng kasalukuyan. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan at pagsisisi bilang isang Ong. Teresita? Bulong ni Benjamin nang ininig ang kanyang kamay habang dahan-dahang inilalapit sa mukha ni Teresita upang haplusin ang luha nito. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ng pamilya ko sa'yo. Tumingin si Teresita sa kanya. Sa pamamagitan ng mga matang puno ng luha, wala nang galit o pait, kundi ang kaluwagan ng isang inang nagtagumpay na protektahan ang kanyang anak. Sa gitna na ng dahan-dahang paghupa ng bagyo, isang malakas na tunog ng sirena ang biglang narinig mula sa malayo. Ang mga pulang ilaw ng mga barko ng Coast Guard at pulisya ay dahan-dahang lumalapit sa kanila upang magligtas. Nakaligtas sila. Ang bagyo sa Isla Verde ay natapos na, ngunit ang pagtutuos sa Maynila ay magsisimula pa lamang. Ang saksak ng mga flash ng kamera mula sa mga reporter ay sumalubong sa kanila nang dumaong ang barko ng Coast Guard sa pantalan ng Maynila. Ang madilim na gabi ay naging kasing liwanag ng araw dahil sa tindi ng atensyon ng media at mga mamamahayag. Sa gitna ng karamihan ng mga tao, isang marangyang puting helicopter ang lumapag sa malapit na landing pad ng pantalan. Bumaba mula roon si Doña Carmen, suot ang kanyang pinakamamahaling alahas at may matigas na tindig. Tila handa na siyang gumawa ng isa na namang malaking palabas sa harap ng mga camera upang isalba ang reputasyon ng pamilya at linisin ang pangalan ng kanyang kumpanya. Mabilis niyang nilapitan si Benjamin na pababa ng barko kasama si Teresita at si Maya. Benjamin! Anak ko! Seryosong bulong ng Dunya habang pilit na ngumingiti sa harap ng mga kumikislap na kamera.
Huwag kang magsalita sa mga reporter. Hayaan mong ang mga abogado natin ang umayos ng lahat ng ito. Sabihin mo sa kanila na binihag kayo ng mga masasamang tao sa isla at ililigtas ko ang pangalan mo. Tumingin si Benjamin sa kanyang ina. Sa pagkakataong ito, wala nang natitirang takot, bulag na pagtitiwala o maling utang na loob sa kanyang mga mata. Tapos na ang mga palabas, ina. Malamig at may paninindigang sagot ni Benjamin. Umarap siya sa mga pulis at sabahan ng mga reporter. Sa kanyang likuran, inilalabas ng mga awtoridad mula sa barko si Hector Ong na nakapuso at duguang-dugo pa rin ang mukha dahil sa pagkatalo. Umarap ako sa inyo ngayon upang ibigay ang lahat ng ebidensya ng illegal na pagtatapon ng lason ng aming subsidiary sa Isla Verde. Malakas at malinaw ang pahayag ni Benjamin sa harap ng mga mikropono. Lumapit si Maya. Kinuha ng bata ang maliit na USB drive na naglalaman ng lahat ng data, pagsusuri at mga larawan ng nakalalasong chemical na kanyang nakolekta para sa kanyang science project. Sa kabila ng kanyang maliit na pangangatawan, buong tapang at danggal niyang iniyabot ang USB sa pinuno ng Environmental Police. Ang bawat click ng mga camera ay kumuha ng larawan ng batang nagligtas sa kalikasan ng kanyang sariling isla. At gusto ko ring linisin ang pangalan ng isang marangal na babae. Patuloy ni Benjamin habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ni Teresita na may sugat. Si Teresita Nolasco ay hindi kailanman naging taksil o bayaran. Siya ang aking asawa at si Maya ang aking kagalang-galang na anak. Ang pamilya ko ang nagkasala sa kanila, 13 taon na ang nakararaan, at narito ako ngayon upang panagutan ng lahat. Kumuha si Benjamin ng isang dokumento mula sa kanyang sekretaryo na naghihintay sa tabi ng pantalan. Sa harap ng mga live na kamera ng telebisyon sa buong bansa, pinirmahan niya ang isang opisyal na kasunduan. Ang tuluyang pagtalikod sa kanyang karapatan sa pamana ng pamilya Ong at ang paglilipat ng buong kumpanya sa ilalim ng pamamahala ng pamahalaan para sa malalim na investigasyon. Benjamin, hindi! Sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang muka ay napuno ng matinding takot, galit at kahihiyan. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ibinigay mo ang lahat ng pinaghirapan natin para lang sa kanila? Ibinigay ko ang lahat ng yaman upang magkaroon ako ng malinis na budi at karapatang maging ama, ina. Sagot ni Benjamin. Napaupo sa basang semento si Doña Carmen. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging walang halaga habang kinukunan siya ng larawan ng mga reporter na kanina lang ay kanyang pinaghaharian. Nawala sa kanya ang lahat ng kapangyarihan at ang pangalang Ong na kanyang pinoprotektahan ay tuluyan ang naging simbolo ng kasamaan sa mata ng publiko. Hinawakan ni Teresita ang kamay ni Maya. Lumakad sila palayo sa gulo ng pantalan. Hindi man lang lumingon kay Doña Carmen kahit isang beses. Ang danggal ni Teresita ay tuluyan ng naibalik, hindi sa pamamagitan ng yaman o marangyang kasal, kundi sa pamamagitan ng katotohanan at hustisya. Tumayo si Benjamin sa dulo ng pier, nakatingin sa papalabas na mag-ina. Alamin niyang wala na siyang yaman, wala na siyang posisyon, at wala na siyang mansyon. Tumingin siya kay Teresita, tahimik na naghihintay ng kanyang hatol kung papayagan pa siyang maging bahagi ng kanilang buhay. Huminto si Teresita sa paglalakad. Lumingon siya at tumingin sa duguang mukha ni Benjamin. Isang bahagyang tango ang ibinigay niya, isang simpleng kilos na nagdala ng mensahe na may pag-asa pa para sa kanila na magsimula muli sa tamang paraan. Makalipas ang ilang buwan, isang bagong umaga ang sumalubong sa Isla Verde. Ang sikat ng gintong araw ay marahang tumama sa maliit na plantang pagsala ng tubig dagat na nakatayo malapit sa pantalan. Ang pasilidad na ito, na itinayo gamit ang natitirang personal na ipon ni Benjamin bago niya tuluyang iwan ng Maynila, ay patuloy na nagbibigay ng malinis at ligtas na tubig para sa buong isla.
Ang mga isda ay unti-unti na ring nagbabalikan sa malinis na baybayin at ang mga mangingisda ay masayang naghahanda ng kanilang mga bangka para sa pag-alis. Sa gilid ng pampang, nakatayo si Benjamin. Ang kanyang balat ay sunog na sa araw at ang kanyang suot ay isang simpleng kupas na t-shirt at shorts. Malayo na ang kanyang hitsura sa dating bilyonaryong nakatayo sa matatayog na gusali ng Maynila. Hawak-hawak niya ang isang lumang lambat, pilit na tinatanggal ang mga nakabuhol na bahagi habang tinutulungan ang mga lokal na mangingisda. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ngiti sa kanyang mukha ay tunay at wala ng anumang gulo sa kanyang isip. Habang si Hector ay naghihintay ng kanyang hatol sa kulungan at si Doña Carmen ay tuluyang nawalan ng kapangyarihan sa kumpanya, nahanap naman ni Benjamin ang kapayapaan sa piling ng mga taong totoong nagmamahal sa kanya. "Tatay! Tatay!" Ang masayang tawag ni Maya ay umalingaw-ngaw mula sa direksyon ng kanilang maliit na nipahat. Tumakbo ang bata palapit kay Benjamin, may hawak na papel ng pagsusulit. "Tingnan mo po, tatay!" Bunggilas na ipinakita ni Maya ang kanyang pagsusulit sa bagong paaralan sa isla. "Perfect score po ako sa science!" Binuhat ni Benjamin si Maya at masayang hinalikan sa pisingi. "Napakagaling ng aking anak. Proud na proud si tatay sa'yo. Magiging isang mahusay kang siyentipiko balang araw." Mula sa silong ng kanilang maliit ngunit malinis na bahay, nakatayo si Teresita. Suot niya ang isang simpleng duster habang inilalagay ang mambubusog na pagkain sa ibabaw ng hapagkainang gawa sa kawayan. Amoy ng bagong lutong sinangag at tuyo ang sumalubong sa kanila, isang simpleng almusal na mas masarap pa kaysa sa kahit anong mamahaling pagkain sa Maynila. Tumingin siya sa mag-ama na dahan-dahang lumalakad palapit sa bahay, at naramdaman niya ang matagal nang nawalang kapayapaan sa kanyang puso. Naupo silang tatlo sa paligid ng maliit na lamesa. Bago kumain, dahan-dahang hinawakan ni Benjamin ang kamay ni Teresita sa ibabaw ng kaway, yang lamesa. Hinaplos niya ang bahagi ng balikat ni Teresita sa ibabaw ng tela ng duster, kung saan naroroon ang peklat ng nakaraan. Wala nang sakit ang dulot ng haplos na yon, taming pasasalamat na lamang para sa kaligtasan at bagong simula na kanilang natamo. Walang marangyang kasal na naganap. Walang malaking handaan sa simbahan. Ngunit sa ibabaw ng kanilang simpleng hapagkainan, nahanap nila ang totoong kahulugan ng isang pamilya. Isang buhay na binuo sa katotohanan, proteksyon at tapat na pag-ibig.